Okay. Muli po ay isang magandang hapon po at happy Sabat sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong lecture pero ito po ay gagawin kong mas mabilis. Lalagpasan na lang po natin yung iba para tayo po ay mas makarami doon sa question and answer. Ano po? So, i-wrap up ko lang po ito at para mabigyan po kayo ng idea, bakit po ba natin ito ginagawa, mga kapatid? Para sa inyo pong kaalaman, dati po ang inyong lingkod ay wala rin pakialam sa lecture na ito. Actually, iniisip ko noon na hindi naman siya mahalaga. Kaya sa akin ay parang baliwala na may naririnig akong ganito, parang iniisip ko, ang hihina naman ng mga pananampalataya niyan, bakit sila biglang maniniwala? Parang ganon. Until such time, mga kapatid, na hindi ko alam, doon sa loob mismo ng aming church, meron palang anti-Trinitarian. At dahil kami ay magkaibigan, nagsesend na po siya sa akin ng mga babasahin na laban sa Trinity. Okay? At ang ginagamit po mga kapatid na para ipang-akit sa mga walang alam ay yung paniniwala ng ating mga pioneers. Okay? So, sino po ang nakakaalam dito ng ating paniniwala tungkol sa Trinity ng ating mga pioneers? Alam niyo ba kung anong paniniwala ng mga pioneers natin tungkol dito sa tinatawag na Godhead? Okay? Kung sasabihin ko po ba sa inyo ngayon na ang ating mga pioneers, halos lahat, ay hindi po Trinitarian. Maniniwala po ba kayo? Di ho ba? Ngayon, kung babasahin ko po sa inyo yung mga katunayan na si Joseph Bates, si James White himself, ay hindi mga Trinitarian, abay, magugulat siguro kayo. Bakit? Kasi, ngayon nyo lang maririnig na si James White pala ay hindi Trinitarian. Pero bakit ngayon tayo ay Trinitarian? Kaya po madaling nakakapasok yung doktrina ng anti-Trinity sapagkat karamihan sa mga Seventh-day Adventists walang background dun sa ating history. Yan po ang isang main reason, mga kapatid. Kaya pag i-present ko sa iyo yung paniniwala ni Joseph Bates, yung paniniwala ni James White, yung paniniwala ni Uriah Smith, bago sila naging Trinitarian, abay, paano mo ito sasagutin? Kung si James White mismo ay anti-Trinity, bakit ikaw ay naniniwala sa Trinity? Ayan po, napakadaling sistema ng pandaraya. Bakit? Kasi ang ipipresent lang sa iyo na history ay yung before. Pero yung after, hindi na nila ipipresent. Hindi ho ba? Kapag ang ikwinento mo sa isang tao is the other side alone at hindi mo ikwinento ng buo, yung po ba'y tapat? Pandaraya po yun. Yan po yung dapat nating maintindihan. Kaya kaninang umaga mga kapatid ay inuna kong i-lecture yung ating part 1. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa banal na Espiritu? Ngayong hapon mga kapatid ay sisilipin naman natin yung ilang mga pahayag ng ating propetisa tungkol sa banal na Espiritu. So, hindi ko na po masyadong iisa-isahin ito. Papakita ko na lang po sa inyo. Ano? Ito po ang sabi niya sa Ellen White manuscript release. Mrs. White became a type of Trinitarian. We, Adventists, need to realize that the Holy Spirit, who is as much as a person, as God is a person, is walking through this ground. He hears every word we utter and knows every thought of every mind. Ito po ang banal na Espiritu para kay
Mrs. White. Ano pa? The Holy Spirit is the Comforter. In Christ's name, tandaan po ninyo, He personifies Christ, yet is a distinct personality. Okay, so magkaiba po sila. The Holy Spirit is the Comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet a distinct personality. The Holy Spirit is as much a person as God is a person. So maliwanag po ito ng mga pahayag ng ating propetisa. Sabi niya, the office of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Sabi niya dyan, when He is come, He will reprove the world of sin. In describing to His disciple the office of the Holy Spirit, Jesus sought to inspire them with joy. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Ito po ay napakaliwanag na pahayag ng ating propetisa. Kaya nga, yung mga nagsasabi na ang banal na espiritu ay hindi person, kundi power, ay malaki pong pagkakamali. Ang sabi po rito ni Ellen White, you are baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. You are raised up of the water to live henceforth in newness of life, to live new life. You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three holiest beings in heaven, who are able to keep you from falling. So, makikita niyo po dyan yung mga pahayag na mayroong kinalaman doon sa tatlong persona, mga kapatid. Ang sabi niya, when I feel oppressed, and hardly know how to relate myself toward the work that God has given to me to do, I just call upon the three great worthies. So sino tinatawag ng ating propetisa? Sabi niya, I call upon the great three worthies and say, you know, I cannot do this work in my own strength, and this is the prayer that every one of us may offer. Ayan. Sabi niya pa rito, signs of the times, the Spirit being God, but as the third person of three, knoweth the mind of God. Therefore, every prayer of ours for the sick or for the other needs, the will of God is regarded. At makikita niyo po dito sa mga reference na ito kung paano tinatawag ni Ellen White ang banal na espiritu. Ang tawag niya diyan, God, the eternal spirit. The Holy Spirit is Christ's representative. Mga kapatid, pwede ko bang i-represent yung sarili ko rin? Pwede ho ba yun? Ako yung representative ng sarili ko. Malabo. Ang magre-representa sa'yo ay iba sa sarili mo. Dahil kung ako rin yun, hindi gagamitin yung term na representative. Di ho ba? Mga kapatid. Ay ang tawag ni Ellen White, the Holy Spirit is Christ's representative. Hindi po siya not Christ Himself. Tapos sabi niya, the Holy Spirit is a distinct. Pag sinabi pong distinct, siya rin ba yun? Of course, hindi. Iba. Kaya nga, dito po natin tinitingnan. Ano pa? Sabi niya, supplies the place of His presence, His actual representative, appointed as His representative. The Holy Spirit is the representative of God. The Spirit is all divine in its agency, the third person of the Godhead. So, mula sa banal na kasulatan hanggang sa mga sulat ng ating propetisa, maliwanag po na ang banal na espiritu ay person.
persona. Okay? Siguro lampasan na po natin yung iba. Okay. Sabi dito, sapagkat yung ating paniniwala sa Trinity, Trio, unity. Kaya nga, Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At yung pagkakaisa na ito, ang sabi dyan, the unity that exists between Christ and His disciple does not destroy the personality of either. Ano pong ibig sabihin nito? Ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 17:22, na silang lahat ay magkaisa. Gaya naman natin na iisa. Ang sabi niya rito, yung pagkakaisa ng bawat isa sa atin ay hindi sumisira sa ating distinct personality. And that the Holy Spirit, although sila po ay nagkakaisa, ay hindi po yun sisirain yung kailang personality, every one of them. Ayan. So, pasadahan lang po natin ng kaunti ito. Proofs of the Spirit's deity. Yung katunayan na ang banal na Espiritu ay Diyos at hindi siya mere power lamang, mga kapatid. Number 1, the Holy Spirit expressly called God. So, tinatawag po ang banal na Espiritu na Diyos. Number 2, the Holy Spirit is expressly called Jehovah. Alam niyo ba na yung term na Yahweh or yung YHWH, yung Tetragrammaton, hindi po yan pwedeng ikapit sa kung sino man maliban na lamang sa Diyos. Tandaan po natin yan. At yung Tetragrammaton, mga kapatid, yan po ay itinatawag sa banal na Espiritu. Ang sabi dito, it was Jehovah from Israel tempted in the wilderness. Sabi po dyan. Pero yung Isaiah 63 verse 10, binasa natin kanina na ang mga Israelita ay naghimagsik sa banal na Espiritu. That's why, ang banal na Espiritu ay tinatawag na Yahweh or Jehovah. Number 3, the perfection attribute of God are all found in the Spirit. Ano po ba yung attribute ng Diyos? Number 1, eternal. Okay? At ang banal na Espiritu, sang-ayon sa Hebreo 9:14, Spirit is eternal. Number 2, omnipresent. At ang banal na Espiritu ay omnipresent, Psalms 139 verse 7. And number 3, omnipotent, no? Psalms, Isaiah 40 verse 28. So yung attribute ng pagka-Diyos nasa banal na Espiritu, mga kapatid. Number 4, ang sabi niya, the absolute sovereignty and supremacy of the Spirit manifest His Godhead. Ito po, ang sabi dito, Mateo 4:1, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness. Sabi niya, who? Sino? Okay? But a divine person had the right to direct the mediator. Paano naman i-direct ng banal na Espiritu kung hindi siya persona? At ang kanyang i-direct ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya. And to whom but God would the Redeemer have submitted? In John 3:8, the Lord Jesus drew an analogy between the wind which bloweth where is listeth, not being at the disposal of direction or any creature. In the imperial operation of the Spirit in 1 Corinthians 12 verse 1 is expressly affirmed that the Holy Spirit has the deep distribution of all spiritual gifts, having nothing but His own pleasure for His rule. Spirit calling men unto the work of the ministry which is solely a divine prerogative. Ayan. Number 5, the works creator ascribed to the Spirit. So, yung banal na Espiritu, mga kapatid, ay creator. Okay? Ang sabi diyan, marami pong talata, Job 33 verse 4. Ang sabi diyan, the Spirit of God had made me.
So dito maliwanag mga kapatid at huwag po tayong padadaya na maliwanag na ang banal na Espiritu, number one, is a person and He is the third person of the Godhead and He is God. Lahat ng attribute ng pagiging Diyos ay nasa banal na Espiritu. Ngayon, paano pumasok yung anti-Trinitarian? At paano ito nakaka-penetrate sa loob ng iglesia? At tulad po ng aking sinabi sa inyo kanina, ito po yung number one. At ito po yung ating i-address. Okay? Yan. Ito po yung arguments na ipapakita po sa inyo ng mga anti-Trinitarian. The SDA pioneers always maintain that there are only two literal person, beings of the Godhead, and always saw the Holy Spirit as just the actual being, presence of the Father and or Christ, but not literally a third or separate being or person or member of the Godhead. At magpapakita na po sila ng mga paniniwala ng mga pioneers, mga kapatid. Okay? So titingnan po natin, ano ba yung mga paniniwala ng ating mga pioneer? Tingnan po ninyo ha. Lalagpasan na po natin yan. Okay? Ito po. Sabi diyan, ano po yung ating ipoprove? Sabi niya, it will be proven that in the early years of Adventism, between 1840s and before 1890s, ito po yung totoo, mga kapatid. Okay? The dominant Adventist viewpoint was that the Spirit was simply a force. Nakita po ninyo? Power, influence, ay Plato's mysterious impersonal energy emanating from the Father and Son, never a personality, much more a third or distinct personality, or also a divine person. So ito po yun mga kapatid. From 1840 hanggang 1890, nandito po tayo, yung ating mga pioneers sa paniniwalang ito. Okay? Ayan. Pero, ang tanong, yung bang paniniwala na yun ay nagbago o hindi? Yun ang punto. Parang ganito lang po mga kapatid. Kung ako'y nakilala nyo nung una, na hindi pa ako Adventist, at hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, abay, sasabihin nyo, napakawalang hiya ko. Which is tama naman. Hindi ba? At kung ang ikikwento lang sa inyo ay yung buhay ko nung hindi ko pakilala ang Panginoon, na tama, tapos hindi na ikikwento na nakilala ko ang Panginoon at ako'y nagbago, tapat ba yun? Hindi. Paninira lang yun. Di ba? Yun po yung problema dyan. No? Okay. It will be proven that after the publishing and affirmation of the Spirit's Trinity article in 1892, marked transition in SDA viewpoint developed in which three distinct personalities of the Godhead was subsequently affirmed by increasing number of SDA pioneers. So, may nagbago. Bakit? Kasi nga, dahan-dahan. Ang sabi dito, it will be proven that free before 1915. Ano po ba itong 1915? Ano po yung 1915, mga kapatid? Okay? 1915, sa mga hindi pa po nakakaalam, namatay ang ating propetesa. Okay? For your information, mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi ng mga anti-Trinitarian ay ganito. Pumasok lang daw yung doktrina ng Trinity nung namatay na si Ellen White. Pero nung nabubuhay pa daw si Ellen White, walang Trinity doctrine ng Adventist. Pero nung namatay na, saka daw nakapasok yung maling doktrina ng Trinitarian. Pero tingnan po natin kung totoo yun. Bago ba namatay si Ellen White,
hindi pa tayo naniniwala sa Trinity? Yung ba'y totoo? Yun po ay malaking kasinungalingan, mga kapatid. Sabi niya, it will be proven that pre-1915, before 1915, written expression from both Mrs. White and from their contemporary, and more so leading day pioneers, started to learn heavily, despite resistance by some, in favor of three separate Godhead. Ito po yung katotohanan dito, mga kapatid. Hindi po totoo na saka lamang tayo naniwala sa Trinity nung patay na si Ellen White. That is a lie, mga kapatid. Ito po, tingnan po ninyo. Ito po yung observation. At ito yung ipipresent nila sa inyo. Sabi diyan, ayan, I have 10 minutes. Okay? Is DA pioneers Robert Hare. Yan. Clearly showed that Adventism has always been opposed to the popular Trinitarian creeds that express the Godhead or the Trinity in a rather illogical way from the 4th century onwards as one substance, indivisible, or as one being having three persons sharing one undivided substance, all without body, parts, or all united in that one numeric being, but who are not individual beings in themselves. Ito pala, mga kapatid, yung pagtingin ng mga pioneers natin sa Trinity. Kaya nga hindi po nila matanggap. Sabi diyan, that one person is three person. Ang labo talaga nun. Ano? Tapos niya, in that the three person are only one person. Talagang nagkagulo-gulo. Is the doctrine, sabi niya, of the Godhead as explained by general Christendom at that time, which we, Adventism, claim is contrary to the reason, in common sense. Tama naman. How come na yung 3 is 1 at yung 1 is 3? Wala silang pagkakahiwa-hiwalay. No? So, contrary. Kaya nga hindi matanggap ng ating mga pioneers yan. O, tingnan po ninyo. G.H. Wagoner. Inom muna ako, mga kapatid. Pasensya na po kayo sa aking boses. Actually, bago pa kami umalis ng Metro Manila, ay medyo sinisipon na po ako. At gusto ko nang maghunas. Anong maghunas? Gusto ko nang tumakas kay Brother Johnson. At tatawagan ko sana si Brother Johnson. Ako'y magdadahilan, Brother Johnson. Ikaw na lang ang pumunta doon sa Sorsogon. Sasabihin ko sana, kaya lang iniisip ko, parang yung sarili ko lang naman ang iniisip ko pagka ganon. Ay nakakagalaw pa naman ako. No? So, alam ko kasi, nasa biyahe, mapupuyat, hindi ka makatulog, kaya ang aking panalangin sa Panginoon ay sana'y maging matatag. At ako naman nagpapasalamat na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin ako sa inyong harapan, mga kapatid. Sabi dito ni J.H. Wagoner, a pioneer, Adventist pioneer, a few years before his day, his church started to increasingly affirm three persons in the Godhead, stated that Trinitarianism is simply based upon the true definition of the word. Sabi ni J.H. Wagoner, dapat kung totoo ang Trinity, ito yung dapat na mangyari. Hindi yung kanina na binasa natin. Anong dapat mangyari? Ang sabi niya, a Trinity is three person. To recognize a Trinity. Yun po ang sabi niya. The distinction between the Father and Son must be preserved. Yun. So, kailangang may distinction, mga kapatid. Yan. Sabi dito, thus, a true Trinity is not supposed to be, by Wagoner's logical reckoning, a single person, personality, or individual, or even three-phase singular being, as critics rightfully charge the Roman Catholic to be
teaching. But if in Adventism, since 1892 and long before 1931, the three person in the Godhead, in fact, basic economic Trinitarianism through Dr. Spears' article were directly affirmed by SDA pioneers, then as sure as trilogy, tricycle, triennial, triplicate, trident, tripod, and tripartite, and relate to three distinct but related entities, pioneering Adventism became supportive of a Trinity in the Godhead. So ito po yung transition, mga kapatid. Okay? Sabi po dito, the Godhead makes its appearance in the great plan of human salvation. God in this plan is brought before our thoughts under the personal titles of Father, Son, and Holy Ghost, with diversity in offices, relation, and action toward men. Okay? Okay. We do not, in order to believe the revealed fact, need to understand this mode, the Christian doctrine of Trinity, whether as to its element taken collectively or separately, so far from being a dry, unpractical, and useless dogma, adjusts itself to the condition and wants of men as sinner. The truth is that God, the Father, in the primacy attached to Him in the Bible, and God the Son in the redeeming and saving work assigned to Him in the same Bible, and God the Holy Ghost in His office of regeneration and sanctification, whether considered collectively as one God, or separately in the relation of each to human salvation, are really omnipresent and belong to the whole texture of the revealed plan for saving sinners. Ito na. Sabi rito, many anti-Trinitarian can't appreciate this reality. Pag i-present mo sa kanila, ayaw nila. As if only Catholicism, since the 4th century, has a divine copyright on the word Trinity. Kasi nga po, ito po yung bintang nila sa atin. Yung Trinity daw ng Seventh-day Adventist galing sa Catholic. Kaya nga hindi nila matanggap, mga kapatid, doon sa termino na Trinity. Kaya nga, doon sa mga nagtatanong, bakit hindi ginamit ni Ellen White yung word na Trinity? Quote in quote. Okay? Doon sa kanyang mga sulat.